Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Away kalsada sa Hagonoy, Bulacan, nahulikam. Pasahero ng pick-up, sinapak ang motorcycle rider. 30% ng mga bunga ng mga tanim na mangga sa Calasiao, Pangasinan, tinamaan ng sisig fly. Taas presyo sa ilang produktong petrolyo ipatutupad bukas. Magkano kaya? At mga aktibidad para sa Panagbenga Festival 2026 sa Baguio City, inilabas na. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Nagsimula nang dumating ang supply ng imported na bigas sa mga pamilihan sa Dagupan City. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bukod sa bansang Malaysia ay mayroon na ring supply ng bigas na mula naman sa bansang Vietnam at Indonesia na dinideliver ngayon sa iba't ibang mga bentahan ng bigas sa Dagupan City. 15 sako ng tig 50 kilos na imported na bigas mula sa Malaysia ang dumating sa stall na ito sa Dagupan City nung weekend. May mga darating pa raw sa mga susunod na araw. Nung ano pa siguro, nung 9 o 10 ata yan. Okay, marami dumating, sir? Sakto lang naman din po. Mahigit isang buwan daw na walang supply ng imported rice. Epekto raw ito ng import ban ng gobyerno na layong patatagin ang presyo ng palay upang matulungan ang mga magsasaka. Ngayong Enero lang, muling pinayagan ng pagpasok ng imported rice. Open na itong January, yung tariff is still 15% up to January 15, tapos mag-adjust sila ng higher tariff na 20%. Ang tingin natin, maski itaas ito ng 35% tariff, dapat ang presyo ng bigas hindi tumaas ng up to 40 pesos. Nasa 55 hanggang 57 pesos ang kada kilo ng imported na bigas. Ayon sa mga negosyante, maraming tumatangkilik sa imported na bigas dahil sa magandang kalidad nito, malsa, malambot at mabangong imported na bigas. Pero para sa mga ordinaryong consumer, local commercial rice pa rin ang tinatangkilik dahil sa mas mababang presyo nito. Si Aling Donna, tig 40 pesos na per kilo ng bigas ang binibili para makatipid. Siyempre sa binabudget, tapos sa mga baon ng ang mga anak, siyempre kailangan talaga tipirin. Kaya medyo isang kilo-kilo lang. Ang binibili ni ma'am. Sa ngayon, naglalaro sa 37 hanggang 50 pesos ang presyo ng local rice depende sa klase nito. Chris, maliban sa mga bentahan ng bigas sa lungsod ng Dagupan ay tuloy-tuloy na rin ang delivery ng imported na bigas sa mga pamilihan naman sa probinsya ng Pangasinan. Samantala, ayon sa SINAG, sa loob ng 15 hanggang 20 days ay asahan pa yung tuloy-tuloy na pagdating o yung delivery ng imported na bigas sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Ganon din sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tiniyak din ng SINAG na sapat ang supply ng locally commercial rice sa merkado. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa loob ng 10-wheel truck sa isang bakanting lote sa Purok Canto, Kawayan, Barangay Magaspak, Herona, Tarlac, bandang alas 7:45 ng umaga noong January 9. Ayon sa pulisya, isang concerned citizen ang tumawag sa himpilan matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa natagpo ang bangkay. Batay sa paunang investigasyon, magkatabing ipinarada ng saksi at ng biktima ang kani-kanilang mga sasakyan sa naturang lugar isang araw bago ang insidente. Nang balikan daw ng saksi ang lugar upang kunin ang kanyang sasakyan, napansin niyang bahagyang nabuksan ang pinto sa passenger side ng truck ng biktima. Dito niya napansing nakasandal ang biktima sa bukas na pinto ng truck. Agad na humingi ng tulong ang mga otoridad sa Tarlac Forensic Unit para sa masusing pagproseso ng crime scene at pagsusuri sa bangkay ng biktima. Isa sa mga tinitingang motibo ng kapulisan sa pagpatay sa biktima ay pagnanakaw. Sa kasalukuyan, may hawak ng person of interest ang pulisya na sinasabing isa sa mga huling nakasama ng biktima bago siya natagpo ang patay. Napahinto sa gitna ng intersection ang motorsiklong yan sa Barangay Iba sa Hagonoy, Bulacan.
Huminto rin ang paparating na pick-up at pag-abante ng motorsiklo, binato sila ng lalaking sakay o nasa passenger seat. Bumaba ang lalaking pasahero ng pick-up at sinugod ang magkaangkas. Sinapak ng lalaking nakaitim ang rider. Pinigilan naman siya ng pick-up driver pero nakaisa ulit ng suntok sa rider ang lalaking nakaitim bago tuluyang umalis. Ayon sa Hagonoy Police, nagsampa na ng reklamo sa Barangay Santa Monica ang biktimang rider laban sa driver at pasahero ng pick-up. Nakatakda silang magharap bukas. Sinisika pa rin silang makunan ng pahayag. Samantala, 30% ng mga bunga ng mga tanim na mangga sa Calasiao, Pangasinan tinamaan ng sisig fly ayon sa Municipal Agriculture Office. Ang detalye sa report ni CJ Torida. Inatake ng sisig fly o kurikong ang ilang taniman ng mangga sa Calasiao, Pangasinan. Base ito sa monitoring ng Calasiao Municipal Agriculture Office. Ang sisig fly na kilala rin sa tawag na Armalite, Nora o saksakwalis ay isa sa pinakamapanirang peste sa mga manggahan. Ikalulugi ito ng mga magmamangga kung hindi maagapan. Sa ngayon po, meron na po tayong at least 30% pa lamang po ng reported po na damage ng infestation. Hindi pa po ganun kalala. Continuous po yung kanilang spraying, lalo na po sa mga sisig fly. Yun din po kasi yung isa sa talagang pinakakalaban po ng mga mango growers po natin dito sa Calasiao. Mainam daw na balutin ng papel ang mga bunga ng mangga o ang tinatawag na fruit bagging. Malaking tulong daw ito upang makaiwas sa pag-atake ng peste. Ibaon din sa lupa ang mga nalaglag na bunga. Ang amoy raw na mula sa nabubulok na bunga ay nakaaakit sa mga peste. Bingalngal, tarakitik, yung nababansot, kulang sa gamot. Tapos yung pag hindi na hindi nabalot, yun, masisira na sir, basag na. Kasi kakain yun yung naging insekto. Oo, pinapasok ng insekto, yung mga tarakitik na maliliit. Tapos yun, nabubutas, yun, sira na kaagad. Patuloy ang monitoring ng Agriculture Office sa mga manggahan. Patuloy rin ang kanilang abiso sa mga mango grower kung paano ang tamang treatment sa mga sakit na dumadapo sa mga tanim. Hinimok ang mga magsasaka na ipaalam agad sa kanilang tanggapan kung mayroong infestation sa kanilang manggahan. Hinihikayat din ng otoridad ang mga apektadong mango grower na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa nararapat na suporta. Magtungo po sila dito sa office po para mabigyan po namin sila ng, magawan po namin sila ng written report po at mai-submit po namin yun sa regional office po natin para po mabigyan po sila ng kung ano po yung mga available po na interventions or inputs po na po pwede po maibigay sa kanila. Kasama si Ron Tañedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Pagtama ng andap sa iba pang bahagi ng Benguet, nararanasan ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Patuloy na nararanasan ang pagtama ng andap sa iba't ibang bahagi ng Benguet. Base ito sa monitoring ng Pag-asa. Bukod sa bahagi ng Atok Benguet, nakararanas din ng andap sa bahagi ng Mankayan, Bugyas, Kibungan at maging sa bahagi ng Mount Pulag sa Kabayan. Kasi may PROS project ang Pag-asa at yun nga yung mga munisipyo na kung saan nakakaranas sila ng mga anggap pag may mga ganitong temperatura na bumababa sa less than 10 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, posibleng magtuloy-tuloy pa ang naranasang frost o andap sa mga matataas na lugar sa probinsya, lalo pat hindi pa umaabot sa peak ng pinakamalamig na temperatura ngayong amihan season. Posibleng maranasan ng single-digit na temperatura na 9 degrees Celsius sa Baguio City sa third week o huling linggo ng Enero. Aabot naman sa 6 hanggang 7 degrees Celsius ang temperatura sa mga matataas na lugar sa probinsya. Actually, January, February kasi yung lowest nating na-record. According sa forecast ng Pag-asa, itong January nga ang lowest natin but nasa pa lang tayo, nasa middle of January. Nakaantabay ang mga magsasaka sa Kibungan, Benguet sa magiging epekto ng andap. Handa raw sila sa oras na muling tumamang andap, lalo na sa kanilang mga tanim na gulay. Labig na, lalo na pag madaling araw. Ngayong araw ay umabot sa 14 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mahigit 3 billion pesos na halaga ng iligal na droga nasamsam sa magkakahiwalay na operasyon ng otoridad sa Hilaga at Gitnang Luzon. Balitang tinutukan ni Sandy Salvacio. Arestado ang isang lalaki sa buy-bust operation ng pulisya sa barangay Lasip Grande, Dagupan City gabi noong Biyernes. Kinilala ng Dagupan City Police Office ang suspect na si alias Anwar, isang cook at residente ng barangay Bunuan Gasset. Nakuha mula sa suspect ang humigit kumulang 22 gramo ng hinihinalang shabu. Nasa kustodiya ng pulisya ang suspect na mahaharap sa kaukulang kaso alinsunod sa Republic Act 9165. Wala pa siyang pahayag. Sa Olongapo City, 2 umano'y tulak ng iligal na droga ang natimbog sa buy-bust operation ng pulisya sa barangay Santa Rita gabi ng Biyernes. Nakuha ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu mula sa suspect na si alias Kevin na itinuturing na high-value individual. Arestado rin ang isa pang high-value individual sa buy-bust operation ng barangay West Bahak-Bahak madaling araw noong Sabado. Nakuha sa suspect ang 395 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2.6 milyon pesos. Wala pang pahayag ang mga suspect na sasampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isang high-value individual din na umano'y sangkot sa iligal na droga at pagdadala ng iligal na baril ang inaresto ng mga otoridad sa barangay Karabatan, Chica, Kawayan City, Isabela gabi noong Biyernes. Kinilala sa alias Rickmar ang suspect, 34 anyos, isang tricycle driver. Isang concerned citizen ang nagsumbong sa pulisya hinggil sa kahina-hinalang galaw ng suspect habang gumagala sa barangay. Rumesponde ang pulisya at naaktuhan ang suspect na may hawak na baril. Kinumpiska sa suspect ang isang pistol, 4 na bala at isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Nasa kustodiyan ng pulisya ang suspect at inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa kanya. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan siya ng pahayag. Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. 11 opisyal ng Department of Public Works and Highways ang sinibak sa pwesto. Ayon kay Secretary Vince Dizon, 8 sa kanila ay iniimbestigahan pero hindi niya sinabi ang dahilan. Kabilang sa kanila ang 4 na regional directors ng Ilocos Region, Calabarzon, Bicol Region at Central Visayas. Sinibak din sa pwesto ang 2 assistant regional directors at 2 district engineers. Meron ding sinibak na 3 district engineers mula sa La Union, Iloilo City at Leyte dahil hindi sila pumasa sa standards ng Civil Service Commission. Ayon kay Dizon, bahagi ito ng patuloy na paglilinis sa hanay ng DPWH kasunod ng malawakang katiwalian sa flood control projects. Bilang ng mga nagpaparenew ng driver's license sa pagpasok ng 2026 bumaba ayon sa LTO. Narito ang report. Mula sa siksikan na sitwasyon ng mga nagre-renew, nag-a-apply ng driver's license tuwing Enero na unang buwan ng taon, kapansin-pansin ngayon ang normal na sitwasyon sa LTO Dagupan District Office. Kukonti ang mga aplikante na kukuha o magre-renew ng driver's license. Yung clogging ng tao dun sa isang opisina ay mababawasan dahil kaya mas mahaba na yung period ng validity ng ating lisensya. So, babalik na lang after 10 years. Resulta raw ito ng implementasyon ng 10-year validity ng lisensya. Sa assessment ng LTO, mula sa mahigit 15,000 na taon-taong aplikante sa Dagupan District Office, nabawasan ito ng halos kalahating porsyento. Noong nakaraang taon, nasa mahigit 7,000 na lang ang kabuuang aplikasyon na iproseso ng LTO. Malaking bagay raw para sa mga motorista ang mabilis na transaksyon ngayon. Hindi mahaba ang pila at hindi rin maghihintay ng matagal para sa pagproseso ng aplikasyon. Isa sa mga nag-renew ng lisensya si BJ, Tubong Mangaldan, Pangasinan. Kailangan kasi kabilaan na rin yung checkpoint ngayon eh.
Wala naman daw problema sa supply ng mga license card. Tuloy-tuloy ang pagdating ng stocks mula sa central office. Kukonti na lang din ang backlog sa lisensya. Hinihintay na lang ang mga may-ari ng lisensya para maimprenta at makuha ang kanilang mga driver's license. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Umabot na sa 63 ang naitatalang kaso ng super flu sa bansa. Ayon kay DOH spokesperson Asek Albert Domingo, sa panayam ng Super Radio DZBB, mula noong Disyembre ng nakaraang taon ang naitalang bilang. Lahat sila ay gumaling na. Ayon kay Domingo, hindi bago ang super flu na isang variant ng influenza A. Wala rin daw pinagkaiba ang sintomas ng super flu sa pangkaraniwang trangkaso. Paalala ng Health Department, bagamat may pagtaas sa bilang ng mga tinatamaan ng super flu, posibleng dahil ito sa pabago-bagong panahon. Nilinaw din ng DOH na ang mungkahing pagpapasuot ng face mask ay bahagi lang ng pag-iingat at walang dapat ikaalarma. Abiso naman sa mga motorista, may panibagong taas presyo sa ilang produktong petrolyo ngayong linggo. Base sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 30 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. May taas presyo ring 20 centavos sa kada litro ng diesel, habang 30 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Unang taas presyo ng gasolina matapos ang rollback noong isang linggo, habang ikalawang linggong taas presyo naman yan sa diesel at kerosene. Inilabas na ang mga aktibidad na dapat abangan sa Panagbenga Festival 2026 sa Baguio City. Silipin sa report. Formal nang inilunsad ngayong araw ang 30th Panagbenga Festival sa Baguio City. Inilabas na rin ang mga aabangan na aktibidad sa selebrasyon. Itinakda sa February 1 ang grand opening parade ng Panagbenga Festival 2026. We have included community, civic society, everyone is invited to join that parade. Sa February 28, muling masasaksihan ang isa sa mga pinakainaabangan na pasiklaban ng mga kaluhok sa Grand Street Dance Parade. At syempre, ang pinakatampok na Grand Floral Float Parade na matutunghayan sa March 1. Simula ngayong taon, ang premyong 600,000 pesos para sa mananalo sa large float category ay papalo na sa 1 milyong piso. Ang second place naman ay makatatanggap ng 600,000 pesos at 400,000 pesos naman sa third placer. Iikot ang month-long celebration ng Panagbenga sa temang Blooming Without End na nagpapahayag ng patuloy na pag-usbong ng lungsod. At introduce yung presentation ng culture, even yung sa street dancing parade and yung prices of the float parade, a lot of things has been already improved. Bukod sa main activities ng Panagbenga Festival 2026, aabangan din ang Panagbenga Scapes o Landscape Exhibition and Design Challenge at ang Session Road in Bloom. Magtatapos ang kapistahan sa March 8 sa pamamagitan ng Flowers in the Sky kung saan magkakaroon ng grand fireworks display. Libo-libong turista ang inaasahang makikisaya sa taunang selebrasyon. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Narescue ng isang magsasaka ang isang nangihinang eastern grass owl sa Talahiban sa barangay Kabatakan West, Lasam, Cagayan. Ayon sa Kaakibat Biodiversity Watch Wildlife Rescue, maaari umanong nalason ang kwago sa nakain niyang daga na nakakain ng rat poison. Nagpapain ang mga magsasaka sa lugar upang kontrolin ang mga peste na sumisira sa kanilang mga punlang palay. Sinuri ang ibon at hindi naman nakitaan ng sugat. Matapos na makarecover at manumbalik ang lakas ng kwago, pinakawalan din ng mga wildlife volunteer sa gubat. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Umano'y paghuhukay sa loob ng compound ng isang eskwelahan sa Talavera, Nueva Ecija, ikinababahala ng mga magulang. Narito ang report. Sarado ang gate ng Matingkis Elementary School sa Talavera, Nueva Ecija nang inspeksyonin ng alkalde. Bunsod ito ng reklamo ng ilang magulang hinggil sa umano'y paghuhukay sa loob ng paaralan gamit ang backhoe. Bukod sa malalim na hukay, may naipong tubig na rin doon na peligroso sa mga batang mag-aaral. Halos isang di pa lang kasi ang layo ng hukay sa gilid ng mga silid-aralan. Ayon sa ilang residente, nagsimula ang paghuhukay nitong nakaraang Disyembre, kasagsagan ng holiday break. Nag-aalala din po kasi kalikutan pa po kasi mga ganyang bata. Kaya hindi ko rin po sila pinapasok. Sa inspeksyon ng lokal na pamahalaan, makikitang tinabunan na ang hukay. Paliwanag ng prinsipal, may isang negosyanteng nagmagandang loob na maglagay ng fountain sa loob ng paaralan. Kinailangan daw na alisin ang isang puno kaya hinukay pero hindi pa rin natanggal dahil sa laki at lalim na mga ugat. Hinala ng ilan, may nangyayaring illegal na pagmimina roon. Para maiangat po lahat yung opo, ang laki po, century na po, 3. Dahil sa reklamo at nag-umpisa na rin ang klase, napagkasunduan ng Principal at School Governance Council na tabunan na ang hukay. Umatras na rin daw ang negosyanteng gagawa ng proyekto. Hindi na nakakapasok yung mga bata kasi natatakot yung mga magulang. Baka po biglang gumuho, meron po maaksidente. Wala rin daw permit mula sa lokal na pamahalaan ang paghuhukay sa loob ng paaralan at ang mismong proyekto. Dapat po talaga nagko-coordinate po tayo sa ating mga building officials, sa ating pong menro. Nandyan po yung mga permits na yan, protection po ng ating mga mamamayan. Inaalam pa ng lokal na pamahalaan ang iba pang paglabag ng pamunuan ng paaralan. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, may bagong sama ng panahon na posibleng mabuo at makaapekto sa bansa sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, posibleng magka-low pressure area na lalapit sa Mindanao at Visayas sa kalagitnaan ng linggong ito. Hindi rin inaalis ang tsansa nitong lumakas at maging bagyo. Sakaling matuloy, ito ang unang magiging bagyo sa taon at papangalan ng Ada. Sa ngayon ay hindi pa ito nabubuo pero magpapaulan pa rin sa bansa ang Amihan, Easterlies at Shear Line. Sa datos sa Metro Weather, may tsansa pa rin ng kalat-kalat na ulan sa Cagayan, Isabela, Babuyan Islands at Aurora. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Nasa mahigit 1,000 rims ng pekeng sigarilyo ang nasabat ng otoridad sa checkpoint sa Barangay Alinam, Kawayan City, Isabela. Abot sa mahigit ₱250,000 ang halaga ng mga kontrabando. Nakatanggap daw ng impormasyon ang PNP hinggil sa iligal na pag-aangkat ng mga pekeng sigarilyo. Nakuha rin ang isang pickup truck na ginamit sa pag-transport sa mga kontrabando. Walang naipakitang kaukulang permit o dokumento ang nahuling sospek. Naharap siya sa kaukulang kaso. Wala pa siyang pahayag. Samantala, National Career Assessment Examination ng mga grade 10 student, computer-based na isinagawa sa mga National High School. Ang detalye sa report. Nagsimula na ngayong araw ang National Career Assessment Examination o NCAE ng mga grade 10 students sa Mangaldan National High School. Target ng NCAE na ihanda ang mga junior high school student sa kanilang pag-akyat sa senior high school upang mas malinawan sa strand at track na kanilang kukunin pagtuntong ng senior high. Ma-measure natin kung ano ang kapasidad, kung ano ang abilities, interest ng mga bata at kung ito ba ay akma doon sa pipiliin nilang kurso. Sa unang pagkakataon, computer-based ang eksaminasyon, hindi gaya ng dati na traditional paper-based assessment. Layo nitong mas accessible sa mga examinee at naroon ang familiarity sa digital testing environment. Bukod dyan, bentahe rin ng computer-based na mapabilis ang eksaminasyon. Magtatapos ang eksaminasyon sa Biyernes. Nasa 1,196 ang mga grade 10 student ng Manghay. Sa dami ng mga examinee, 4 na testing center ang inihanda upang ma-accommodate ang 240 students kada araw. Isa na rito si Jasmine, na balak daw kunin ang Humanities and Social Sciences strand sa ilalim ng academic track pagtuntong ng senior high. Para maano nyo po kung ano po yung maano sa guidance para ano po yung makuha nyo. Parang ganun po. Opo.
Tapos parang yung matutunan nyo po, maano nyo po sa senior high, parang ganun po. 6:30 a.m. hanggang 11:45 a.m. ang schedule ng pang-umaga, habang 12:30 p.m. hanggang 5:15 naman ang panghapon. Tutulungan namin sila na i-interpret yung mga results ng kanilang exam. So depende yon kung ano ang kanilang kapasidad, makikita naman doon. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Sa ilalim naman ng tirik na araw, sumabak sa hulihan ng biik ang mga kababaihan sa Nueva Era, Ilocos Norte. Lahat game na nakisali sa o habang nakapiring. Ang mahuling biik, yun na rin ang magiging premyo. Bahagi ito ng Community and Tribal Day sa pagdiriwang ng Tadek Festival. Binigyan din ng isang sakong feeds ang mga nanalo. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.